Distrito 1, handa na ba kayo? Isang malakas na At ngayon po, kinalaran ko na ipakilala sa inyo ang tao at leader na kahit kailan di tayo iniwan sa laban ng pandemya. Ang taong galing sa hirap, subalit nagsumikap. Ang magbabalik ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila. Ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme. Number 2 sa Malata, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Real talk lang pero dope mga dope na awin kanyan pwede mo na makunin wala kang palusin kasi madami paraan parang pag di ka inapakan pero do that magandang gabi sa inyong lahat. Nakakagutom rito. Kanina, nagkukwentuhan kami ni Ian. Ngayon, nalaman ko kay Junior pala to. Baka naman. Junior! Pang-good sa toit. So, anyway, kayo ba ay kumain na? Okay, mag-alala. Si Junior na bahala sa inyo. Magandang gabi, mga taga-Rojas, mga taga-Asinto, o mga Batang Villegas. Magandang gabi sa inyong lahat. Una, ako on behalf of our team ng Yorme's Choice, sa mga naistorbo namin, pasensya na kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Kung napansin nyo, iniba namin ang sistema, inagahan namin para maaga tayo makatiklop at magamit-gamit ang kalsada. Saglit lang naman to. At hindi namin sasayangin ang inyong sakripisyo. Isa ko yung kaldero, isa ko na yung kaldero. Umanatag naman kayo, mga Batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, at ang pinakamamahal ko sa lahat, shout out, special mention lang sa mga senior citizen. I love you. Sa mga Batang Maynila, ano yan ang pinaka-paborito ko sa lahat na alagaan, yung mga lolo't lola natin. Umanatag kayo dahil hindi naman kayo makakarinig ngayong gabi ng mga panira. Hindi po. Ayaw ko na makonsumi pa kayo. Salamat sa suporta kayo. Dami-dami nyo na problema sa bahay. Pati ba may problema ng mga politiko, pinoproblema nyo pa. Wala. Basta kami rito, mag-uulat lang. Tapos mga ngarap. Tapos hayaan namin ng taong bayan kung sino ang gusto nilang maging leader. Sigurado ba talaga kayong gusto nyo akong bumalik? Uy! Talaga? Sige nga, anong gusto nyo? Huwag nyo masyado nakasab, baka sigawan kayo. Huwag ka na bumalik! Mapagalitan kayo ni ate. Kahit na alam ko naman, marami na rin sa inyo dito nakakarating sa pamiting nila. Sabi ko man, may 1,000. May 5 kilong bigas pa. Kaya lang, nung umuwi kayo, ang sigip-sigip ng dibdib ninyo. Dahil wala yata kayong narinig na matino doon sa sinabi. Hindi alam niyo ako, nagugulat din ako ha. Ito, real talk lang, real talk. Thank you sa tayo, real talk. Real talk lang pero dope
nagulat ako eh. Yung iba naman sa inyo dito, may edad na. Ang ibig ko sabihin, marami sa inyo nakaranas na ng maraming eleksyon. Whether presidential or local. Tama, mali? Ngayon lang ako naka-experience sa buong buhay ko. Simula nung bumoto ako at maging kandidato. Ngayong nakaupo, sinisiraan yung challenger. Di ba ang normal? Yung challenger, binabatikos yung nakaupo. Tama, mali? Eh, mangyari ba? Shoutout, Boss Benji. Ako ata ang almusal nila. Boss talaga, Benji Tanghalian. Hapunan. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Tapos yung isang saling lingkit. Ako pa ginawang pulutan. Hindi ko naman maintindihan. Bakit kailangan pang manira? Tama. Eh, kung ikaw ay naman nakaupo at totoong naglingkod ka sa taong bayan, dapat meron kang kapanatagan sa iyong damdamin. At hayaan mo ang tao na magdesisyon. Ang dapat na ginagawa, nag-uulat. Ano ang kwento? O, tapos, sasabihin mo naman kung ano yung susunod mong gagawin sa mga darating na panahon. Tama ba? Eh, hindi, nagulat ako eh. Una, lagi akong sinisingil ng utang na loob. Sige, sa akin yun na marinig. Ako naman, wala naman akong itinago sa inyo. Nakabulat-lat na ang buong kasaysayan ng buhay ko. Pati nga poster ko. Nakita niyo na lahat eh. Isa na lang hindi ko nakikita. Para sa asawa ko lang yun. Marites talaga kayo. Tingnan ninyo. O sige ha. Ako ang paniwala ko bilang isang Pilipino. Hindi ko alam kung paniwala nyo rin to. Pero kanya-kanya naman tayo ng paniwala. Ako personal. Ang paniwala ko, ang utang na loob ay walang katapusang Ay, bawal ka dito, Sidcam. Ito bagay sa'yo. Maaaring hindi sa iba, pero sa akin lang yun. Bawal ipon kung pareho dito. tayo, eh good for you. Oh. Ngayon, totoo. Bawal ipal, ha? Totoong may utang na loob ako kay Danny. Kung ayaw nyo, Alam niyo yan. ayaw mo dito. Hindi ko naman yan kinubli. Bawal bangag. Hindi ko naman yan Member tinanggi. ni bangag yan. O tingnan ninyo. Mga tambal Kung ako ba ay lumingon sa taong pinagkakautangan ko ng loob, kayo po ang Walang alam musga. yan eh. O bilang Tapos ganti na po. ng utang na loob kay Danny Lacuna, inaruga ko yung kanyang mga anak. 20 years. 20 years. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Sa Tondo Lacuna. po tayo, nasa Tondo. In my own little way. Sa may Jacinto. Kita nyo, nakaka-English na. Rojas. Inalagaan ko ang anak mo. O, tingnan natin kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Ha? Pangapat, asawa ni ate. At yan ang una kong tatanggalin pag ako'y nakabalik sa City Hall. Tinuturuan mo ba ako, Mandirigma? Bakit po? Hindi dahil inis ako sa kanila, kundi dahil yan ang nagpahirap sa mga nanay ko, sa mga tatay ko, sa health center na online schedule. Kakasabi ko lang, bawal ipal dito. Kingin ka. Saan ka naman nakakita? Health center na lang, kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Eh paano kung wala kang cellphone? Paalam na aking ina.
May cellphone ka nga, wala ka naman load. Ano nangyari sa'yo? Tama ba? O, ilan na sila? Panglima, si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Hindi masaya ako. Bakit? Lima silang nakaupo. Ikinalulugod ko, dalanang, siyempre, ikalulugod din yun ni Boss Danny. Na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Sige. Ngayon, kung sila'y naging mabisa sa kanilang pagtupad, sa kanilang tungkulin sa taong bayan, o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-huhusga dyan. Sino pa, next? Tama ba? Eh, ba't sila nagkagalit? Eh, hindi naman ako nagsusumiksik sa totoo lang. Kayo ito po, tapatin ko kayo. Pansin ninyo, bilang pagtanaw ng utang na loob, inuna ko ang mga anak ni Boss Danny. Maghanap kayo kahit isang dumagoso lang sa Sipion. Kahit isa lang. Bakit wala? Kasi isinantabi ko ang mga anak ko, inuna ko yung mga anak niya. O ngayon, kulang pa ba ako? Ang sagot ko sa tanong ko, ako rin ang sasagot, eh maaaring kulang pa ako. Eh bakit? Eh kasi ang paniwala ko, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Eh bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Masama naman bang lingunin ko yung taong bayan kung saan dahil sa Diyos at dahil sa inyo, ito ko sa kinalalagyan ko ngayon. Eh yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Eh taong bayan na sumisigaw na bumalik. Bakit naghahanap ang taong bayan ng ibang leader kung naging mabisa naman ang kasalukuyang leader? Dapat wala kang ipangamba. Wala ka dapat ikatakot. Eh nagagalit sila. Anong sinasabi? Araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos. Hindi ko pa sila napakinggan magsalita kung anong gagawin nila sa buhay mo, buhay ng anak mo, buhay ng apo mo. Basta ang pinakamasama, si Isko, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig nyo? Narinig ko rin eh. Sila ba may sabi noon? Napanood ko din eh. O gusto nyo marinig? O total, yun ang gusto nilang conversation. O, totoo! Totoo, ako sa lahat ng inakusahan, ako ang aamin. Sabi bakit? Hindi ko ikahihiyang sa bagay na ginawa ko para mairaos ko ang mamamayang kinasasakupan ko sa kadiliman ng buhay. Sige. Sila, yon ang style nila. Parang kapitbahay mo lang yan. Bagong ligo ka, goli ka, naglagay ka ng koloretes, papasok ka sa trabaho, yung kapitbahay mong tambay, ikaw ang kurang. Tama mali? May malang eh. Tambay, nakikialam sa may trabaho eh. Tama mali? Tingnan natin. Ito ang kwento na may kwenta. Nay, tay, nung binoto ninyo akong mayor noong 2019, wala po kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko. Maghanap kayo sa Google. Ni minsan, hindi ko tinuro ang daliri ko sa nakaraan na walang iniwan sa akin pera. Okay lang. Bakit? Eh nag-mayor ka, gusto mo maging mayor eh. O eh siyempre nag-mayor ka, karga mo na
ang lahat ng responsibilidad na naiwan doon. Tama, mali? Oh, wala kayo narinig. Ano una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Pinapayapa ko Maynila. In fact, alam nyo din na kung ano nangyayari sa Maynila became a national policy. Ginaya na tayo. Naging totoo na tayong kapitolyo ng ating bansa. Umaangat na tayo, lumilipad na tayo, bigla tayo na bundol. Boom! Panis. Nagkaroon ng pandemya. Mauhulaan ko ba na magkakapandemya? Ano ang masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? O pero, mga batang Tondo, mga batang Maynila, kayo, Todit, Sanangka, ito sa harapan ng ganyan sa Kodli, at kayo dyan nasa Wakali. Ha? Lahat kayo nandito. Kayo ang testigo ko dahil yung iba'y patay na. Wala na akong magagawa, nagkandamatay yung pandemya. Pero kayong mga naparito, kayo mismo makapagsasabi sa kanila at sa buong Pilipinas, at matangos ang ilong natin masasabi, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap. Bawat pamilya nagkaroon ng food box noong pandemya. Hindi pa nga nauubos yung food box, sumarating na naman yung isang food box. Sama mali? Totoo bang walang nagutom sa pandemya? Oh, yan yung kwento. Ilan yan? 700,000 families. Not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, may 2 pamilya, may 3 pamilya, o di 2 o 3 food box. Sama mali? Lagyan natin ng kwenta ang kwento. Pagpalagay na lang natin 700,000 families sa 1,000 na lang bawat food box. No, magka? Patay na. Dami zero. 700 million pesos times 8 months, 8 buwan kasagsagan ng pandemya. 8 times 7, 56. 5.6 billion. Ganon kalaking pera. Nasaan napunta yung 5.6? Chinicha, binuga. Na walang parang bula. Tanong, napakinabangan ba ng tao? Nagamit nyo bang maitawid ang pamilya ninyo? Talaga? Nakaraos tayo? Kaya nga kayo nakikinig ngayong gabi. Ako nga, wala akong Nakatawid tayo. Tama mali? No, magka? 5.6 billion. Chicha pa lang. Nay, tay, taas ang kamay ng mga magulang dito na may nag-aaral sa public school. Noong pandemya, anong sabi ni Secretary Liling Briones? Walang face-to-face classes. Ano nagkaroon sa Maynila? Bawat bata nagkaroon ng at hindi lang tablet. Yung ipinag-aalala ng ina, yung pinag-aalala ng isang ama, nabibili siya ng sarili niyang tablet, tapos may toskas pang internet sa Maynila. May tablet at internet ang mag-aaral sa lungsod ng Maynila. Mga nanay, mga tatay, nangyari ba yon? Talaga? Promise? 10,300 teachers, 11,000 laptops. Teacher, walang tosgas, may laptop na, may internet pa. Nakatawid tayo sa pag-aaral at kinabukasan ng ating anak noong panahon ng pandemya. Yun ang kwento.
lagyan natin ng kwenta. 1 billion pesos ang tablet at laptop na nakamit ng taong bayan. 300 million pesos ang internet para na lamang yung mga nanay at tatay wag nang masugatan. Wala nang ang trabaho, wala nang ang chicha, totoskas pa sa pag-aaral araw-araw. Pero hindi, sagot ng lungsod ng Maynila yung pag-aaral ng mga anak. 1 billion plus 300 million, no magka? 1.3. 1.3 plus 5.6, 6.9 billion. Hindi ko pa binanggit yung 1,000. Naalala niyo yung kakap? Yung unang-una? Yung isang bulig? 700 million plus 6.9. 7. Dalawa pa lang yung binabanggit ko. 7 billion na. Eh paano pa yung remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Sa buong Pilipinas, naghihikaw sila, pero sa Maynila, may gamot kami, may remdesivir kami, may tocilizumab kami, may molnupiravir kami. Mabuhay lang ang isang batang Maynila nang may COVID. Paano yung AstraZeneca? Yung bakuna, sa Maynila ka lang nakakapamili. Sinovac, J&J, AstraZeneca, Pfizer. Ang bakunahan 5-5 sa eskwelahan, sa health center, sa mall, sa kanto, 24 hours bakunahan dito sa lungsod ng Maynila. Tama mali? Paano pa? Yung private hospital, ubos na ang COVID bed capacity, pero sa Maynila may COVID field hospital sa Luneta. 300 million pesos. Ilang bilyon na? Ang dami na? Hindi nyo na mabilang? Yan ang kwentong may kwenta. Sa mga nagtatanong dyan, dyan. sila mga walang kwenta. Walang kwenta. Tama ba? Tama! O, huminto ba ang gobyerno? Hindi! Yun sa wakali pandemya. Yung sanangka, kinabukasan ng Maynila. Condominium 1. Oh. Condominium 2. Binondominium 1. Basek Community. San Lazaro Residence. Pedro Hill Residence. San Sebastian Residence. Mga tatay ko, tapatin nyo lang ako. Yung mga matatanda rito, tapatin nyo lang ako, mga nanay ko, mga lolo't lola ko. Sinong maalala nyong mayor sa isang termino lang, ang daming pabahay na nagawa? Ikaw lang! Sa tagal-tagal nyong namuhay sa Maynila, ano lang tayo, real talk. Wala tayong pagsusumbat sa kanila, kung sino mga leader, wala. Factual lang tayo. Nangyari ba yan? Naganap ba yan? Nandiyan ba yan? O, nay, tay, saan ko kinuha yung pera na yan? Ang kinalulungkot ko, noong nakaraang buwan, nagka-cutting ribbon sila sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Nagka-cutting ribbon, sila daw ang may gawa. Nung cutting ribbon, sila may gawa. Pero yung pinampagawa niyan, utang, kasalanan ko. Wow! Utangin na niyan. Tama na sila! Nay, tay, 3 taon na tapos ang ospital sa Baseco. 3 taon na kung wala, hindi pa bukas. Iniintay ka niya! Ngayon, ang challenge ko sa inyong lahat, huwag nyo kong iboto kung ako'y nagsisinungaling dito. Kung may kakilala kayo sa Baseco, tingnan ninyo. Bagay, mapapanood nyo rin dahil magkokokos din kami doon eh. Wala! Doktor pa sila, hindi ako doktor.
Pero Baseco may ospital na. 3 years ago, bago ako umalis, natapos. 3 years after, building pa rin. Kayo na ang umusga. Oh, Nay, Tay. Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. From Dumaguete City. Shoutout sa Jipol. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Natapos in 2 years. Ang pangapat kong ginawa bago ko umalis, nasa 5th floor na, Magsaysay High School. 5th floor na, nung umalis ako, 5th floor pa rin hanggang ngayon. Ay ngayon, kung gusto niyo pong makita, ito po yung UST o Governor Forbes, abante ka lang konti, makikita mo na yan doon. Magsaysay High School. Shoutout sa 1,000 viewers natin. Ay, Tay. Lingala na Aurora po sa'yo. Shoutout po sa'yo. I love you. Lonely girl. Sorry. Nay, Tay. 10-story bagong ospital ng Maynila. Okay, Kuya Jom, shoutout. May MRI machine, may CT scan machine, pero wala pa ako naringgan na Manileño na gamit ang MRI machine o CT scan machine. Paano masisira yan? Brand new yan. Tanong, mura ba to? Ang sagot, hindi po mahal. Sobrang mahal. By the hundreds of millions. Bakit? Kasi gusto kong bigyan ng patas na laban yung mayaman at yung mahirap, pareho ang diagnosis. Dahil yung mahirap, pag isi-CT scan, ano sabi niya? Nomad ka, 35,000? 30,000? 15,000? Ang sasabihin sa'yo na mahirap, Dok, good luck sa'yo. Akin na lang 15,000 ko, kakain na lang ako. Ilologto ko na lang to. Kaya anong ginagawa ng iba? Ano binibigay? Nakikinig tayo kay Yorme, nakikinig. Hindi pwede yaw-yaw ng yaw-yaw. Nagsasalita si Yorme. Gagaling. Alam niyo yan. Gagaling. Anong binibigay? Yakapsol. Kispirin. Bakit? Iniintay na lang niya mamatay siya. Bakit? Hindi siya ma-diagnose. Bakit? Diagnosis pa lang. Gulping-gulping na yung tao. Tama mali? Tapos ang sagot pa, doon sa pinagawa kong eskwelahan, sobra-sobra daw. Wow! Anong klaseng mindset yun? Oh, hindi ba ako nagkamali? Tingnan ninyo. Nay, Tay, nung araw, ang klase kinakancel kasi tag-ulan. Tama mali? O ngayon, ang klase kinakancel kasi tag-init. O pero hindi. Pero hindi. Na-visualize ko, darating ang oras, kailangan na natin i-develop ang public school building. We were ahead of time. Ibig sabihin, naianda natin. Paano halimbawa, kwentuhan lang, mangarap na lang tayo, total, libre naman yan. Paano halimbawa, let's just say, lahat ng public school sa Maynila, fully air conditioned. Posible ba? Nangyari nga sa 4, isang termino pa lang eh. Pandemya pa nun. Tama mali? Pwede? Paano kung buong Maynila? Buong mo, sa buong Metro Manila, walang pasok. Sa Maynila, bigyan ng jacket yan. Tama ba? Sobra-sobra daw yung ginawa natin. Ngayon lang ako nakarinig ng leader. Anong gusto mo gawin sa tao? Mema? May magawa lang? Tapos i-display mo yung pangalan mo? Tapos nagawa mo na trabaho mo? O ini-envision mo that you wanted for each classroom to achieve the universally acceptable teacher-student ratio sa isang classroom? Tatayo ba ang lahat ng yan kung hindi ka nangarap? Bakit ko yan ginawa?
Bakit? Kasi itong si Joaquin at yung kanyang mga kapatid, maswerte. Bakit sila maswerte? Pinalad na yung ama nila eh. Eh ako, produkto ng pampublikong paaralan. Sila, private school. Saver. Social. Mahal ng tuition fee. Pero ang ganda ng eskwelahan. Tama, mali? Ngayon, ipako nyo ko sa krus kung mali ang pananaw ko. Mano ba naman, ngayon natikman ng mga anak ko, matikman din ng mga anak ninyo. Masama ba yun? Tangina. Oh, real talk. Real talk tayo. Fingers parang mafia. Real talk lang naman din. Bars pero broke ka pa rin. Face stars at mga dope na win. May utang ba ang Pilipinas? Marami. Trilyon. Naramdaman nyo na? Naramdaman nyo? Nakita nyo? O, umutang ako. Naramdaman ng tao? Nakita ng tao? Pwede? Posible? Naman. Abilidad lang yan. Bakit? Ganyan ang pagiging mayor. Katulad ng isang ama. Katulad ng isang ina sa kanyang tahanan. Kapag magugutom ang kanyang anak, gagawa niya ng paraan, iraraos niya, itatawid niya. Kaya nga di ba sinabi ko sa inyo nung pandemya, nung magsasara na ang Maynila, magsasara na ang Pilipinas, nagsasara na ang mundo, ano sinabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Kasi natataranda na tao, natatakot baka mamatay sa COVID, natatakot baka mamatay ang dilatang mata. Dahil sa gutom, walang pizza, walang chicha. Ano sinabi ko? Pumanatag kayo, huwag kayong mag-alala. Sa Facebook, ano sabi ko? Gagawan ko ng paraan. Pag ako wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita nyo tong relo ng City Hall, ipatatas ako to kitang bunting, makaraos lang tayo. Because that's how being a parent. Ama ako ng 2 milyong Manileño, umaasa sa kanyang pamahalaan sa oras ng kadiliman. Ayun daw ay mali. Mali daw. Mali. Ay pagbigyan natin sila, total nagbigay naman sila ng 1,000 sa 5 kilo eh. Pagbigyan natin. O sige, pagpalagay natin, ako'y mali. O kung ako'y mali, edi mali din sila. Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba vice-mayor ko nun? Mali pala eh, ba't nyo inaprubahan? Mali pala, ba't nyo pinagbotohan? Samantalang nung nagkakabigayan ng food box, sumadakma pa sila, panyangga-nyangga pa sila. Oy. Ako hindi nyo ko nakita nag-picture-picture. Totoo? Kaya nga swerte yung mga barangay chairman nyo eh. Swerte yung mga kagawad nyo. Tanungin nyo sila ng pandemya. Wala nang budget ang barangay. Wala na! First quarter pa lang, nabali na nila. Bakit? Nagkakagulo na ang mundo. O ano nangyari sa barangay? Tagahatid ng food box sa bawat bahay ng kanilang barangay. Tama, mali? Kaya pag ang chairman nyo, nandun sa ate ko, isa lang ang itanong nyo, magkano J.O.? Aray. Chairman, baka naman. Kasi mga chairman ko walang J.O. eh. Mga kagawad ko walang J.O. eh. Umuulan ng J.O. ngayon eh. Hindi, ako real talk lang. O ngayon, mga nanay tatay ko. Oh. Ito ako ngayon sa inyo, sa harapan nyo. Kung ako mali, edi pagbayaran ko yan sa Mayo 12, kayo ang humusga. Pero isa lang ang masisigurado ko. Isa lang. At least, makapaglalakad ako sa Rojas, sa Jacinto, sa Bitas, sa masulok ng Maynila. Kahit mag-isa ko, matangos ang ilong kong masasabi. Salamat sa Diyos, nakaraos kami ng pandemya.
Tama ba? Hindi ko pa binanggit ang allowance ng PLN. Hindi ko pa binanggit ang allowance ng UDM. Hindi ko pa binanggit yung K-12. Hindi ko pa binanggit yung allowance ng senior. Hindi ko pa binanggit yung allowance ng mga estudyante, ng teacher, ng police, and so on and so forth. Wag na, kasi kwenta na lang na ganon. Tingin ko naman sapat na. Bilyon-bilyon daw. Tay, hindi ka ba naawa sa akin? Nangangayayak na ako. Kakabayad ng utang. Parang relate na relate ka. Mukhang nakapakinig ka rin dun, ha? Hindi ba daw? Hindi, ako naman eh. Oh, ako ba'y naninira? Ano kinikwento ko? Yung nakaraan. Yung nakaraan ba nangyari? O ngayon, Nay, Tay, gusto nyo pa ba akong bumalik kahit na narinig nyo na yan? Sigurado kayo? Talaga? Walang charutan to, ha? O sige, yun yung kwento na may kwenta. Yun ay nagdaan. Ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? O Nay, o ito naman, dahil kayo gusto nyo akong bumalik. O halimbawa, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Anong una kong gagawin? Nay, Tay, matanong ko lang kayo, ha? Kayo sasagot. Aamin lang kayo. Napapansin nyo ba nangadugyot na naman ng Maynila ngayon? Talaga? Pare-pareho tayo napapansin? Nay, Tay, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa kong gagawin, Nay, Tay, tapatin ninyo ako kung nararamdaman nyo to sa gabi, nararamdaman nyo to sa araw, nararamdaman nyo sa tanghali. Nay, Tay, napansin nyo ba nagbalikan na naman ng mga tolongges dito sa Maynila? Sa Rugten! Sikat na naman tayo sa Arten. Yes! Lagi na naman tayo nasa TV Patrol. 24 oras, tama mali? Biri mo na namumuhay tayo ng payapa. Mahirap tayo. So be. Pero hindi naman po pwedeng mahirap na tayo. Wala pa tayong kapanatagan. May bobo naman. Mahirap na tayo. Puro pa tayo kadugyutan. Ang bobo. Hindi naman kailangan eh. Hindi ka nakikinig Galing sinabi kayo niya. mga tulongges yan. Nang naubos na yan eh. Alam niyo ba't naubos yan? Kaya si Junior Ibay, tanungin nyo. Pinakalawit ko lahat yan dyan nang magtinuyang Arten. Debeng, ang bobo mo. Alam mo yun? O Nay, Tay, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Ibabalik ko sa inyo, ipararamdam ko sa inyo na may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. May gobyerno sa Maynila kasi si Yorme nag-iikot pa hanggang madaling araw para kunin ang mga tulongges. Kaya mga adik, 36 days na lang. Sabi nga ni Freddy Aguilar, Katisyo, shout out. magbago ka, nang di ka magsisi. Tigilan nyo na yung trumpeta saka roll. Tigilan yan. Ito walang kamigal, oh. Tujoy sa Star Mafia. Real talk lang men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. bago na kayo. Kaya magbago kayo ng address. Bakit? The people deserves better. Yes, tama. We wanted to live in peace. We wanted to live even though we're poor. Gusto ko matulog ako ng maimbing. At sigurado ko yung anak ko makararating ng buo. Hindi na isnatan ng cellphone. Hindi na hold up. Hindi na kalawit. Yon gusto ng tao. Yon gusto ng magulang. Yung gusto nyo na yun, ipapalik ko sa inyo yun. O, pangatlo kong gagawin. O, yung napanood nyo. MBN. MBN. I'm a believer of MBN. Minimum basic needs. Ano yan? Housing, education,
healthcare, jobs. Tapos na. Wala na akong gagawin. Yung mga palamuti, pailaw, palinis, wala na. Yung una kong dalawang gagawin, walang tosgas yun. Bakit? Laway lang ang puhunan doon sa Kapawis. Itong MBN, may tosgas. Itutuloy ko lang yung mga nasimulan ko na pararamihin lang natin sa lungsod ng Maynila. Do you all agree? Gusto nyo ba yun? Uwi na. Kamusta po? Ngayon, talaga bang gusto nyo akong bumalik? Ay, special mention lang. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, yung mga senior citizen. Oh, wala na raw yung birthday cake nyo. O, ibabalik ko yung cake. Akala nyo ba sinasabi sa mga senior citizen ngayon? Anong gusto nyo? Cash or cake? How could you think such way? Ano yun? Tinutuya mo kami? Ginagawa mo kaming timawa? Ayaw mo magtrabaho? Mas madaling magbigay ng cash. Totoo. Wala ka problema. Nyamang-ganyan ka lang. Ayos na yan. Pero yung gagawa ka ng cake, ipapakete mo yung cake, i-deliver mo yung cake. It is not about the money. It is the act itself. It's giving importance and value to our elders. Tamad kasi. Pera nga lang, gusto pera. Tinutuya ngayon, dinoble-doble pa. Mag-i-eleksyon. Matutulunggis nyo kami. Special mention lang. O, saka yung insure. Babalik ko yung gatas nyo. Yung black rice nyo, ibabalik ko. Basta kung ano yung nakuha nyo dati, repeat performance lang. Yes. What is you? At ito pa pala ha. Oh, mga nanay ko, yung mga nasa bahay ha, na may mga sakit na senior. Dahil hindi na raw yung botante, hindi na binigyan ng pensyon yan. Alam nyo ba yun? Noong panahon ko, wala akong pinipili. Botante, hindi, may sakit o wala. Basta may edad, tama na may pensyon siya. Tama mali? Sa mga anak na nandito. Ano na puntahan? Mga anak na nandito. Sabihin nyo sa inyong mga nanay, mali ka na ibabalik ko yung ipinagkait sa kanila ng kasalukuyan. So muli, sa inyong lahat, gusto nyo pa ba talaga akong bumalik? Then bigyan nyo ako ng kakampi. Pwede ba akong makisuyo? One time lang natin ito mga to. One time iwalop lang natin. Hindi, katuwaan lang. Pwede? Straight? Dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo eh. Dalawa lang. Unang grupo, your Miss Choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Ladies Choice. Maasim! Kayo may sabi nun. Ayoko na nila. Basta ako, pagtuan lang. Pwede your Miss Choice tayo. Sa Mayo, bigyan natin sila ng team song. Rojas Jacinto. Bigyan, ganito. Sabay-sabay ta. Patapos na! Pag-graduate na natin sila lahat. Oh, yun. Andi dito ang ating mga konsehal, Colonel John Ibay. Oh, ito. Dispalinghado na. Pero hindi niya inalintana yung physical disability niya. Tinuloy pa rin niya ang legasiya ng kanyang ama. O, shout out sa mga kasingidaran ko dyan na nagsolicit kay Congressman Bansay. Pag may basketball tayo, kay Kong Bansay tayo pupunta, no? O, mga kasingidaran ko dyan, shout out. Ang ating magaling na konsehal, Eric Ian Nieva. Bobby Hernandez.
At ang top notcher natin Konsyal Jesus Tagapardo. Ito yung pasyente, ito yung doktora. Siya po ay si Sharon Cuneta. Sa size. Maganda ba rin? May asin pa? Ang mabait nating doktora na nangangalaga sa kalusugan natin dito sa Tondo, Konsehal Doktora Irma Alfonso. Okay na. Pwede na yun. Pinabili na ng suka na natin. Nakuha mo na. O ito ayan, at least first time ko siya nakita, narinig kanina yung ganun yung speech niya. O ngayon, na-realize niya na. Kasi nung araw, ito, ang kukulit ng mga to. Papa, why are you not always home? English. Kaya pagkausap ko yung mga dinudugo ilong ko eh. Now, he understand. Kasi bakit? Nung tatakbo yan, nagpaplano, sabi ko, huwag ka muna magdesisyon. Umikot ka muna sa Tondo. Nang makita mo, bakit ako hindi umuwi ng saktong oras sa bahay. Eh kahit anong daming pera mo, sa dami ng problema ng tao, hindi sasapat. Tama. Hanggat kaya mong yakapin, yakapin mo. Yes. Kaya nga minsan, dito, sa Sinto, ilang beses ako inabot ng umaga rito. Totoo lang. Dumating ako dito, nag-coke eh. Nag-uwi ng mga tao, kakapin eh. Dito, mahirap man public service. And I told him very, katulad din sinabi niya kanina, hindi ko kaya ituro sa iyo yan. Ang kaya ko ituro sa iyo, paano patakbuhin ng gobyerno. O, ideas yun, konsepto. O, pero yung malasakit, ikaw yun. Sa tao yun. O ngayon, na-realize niya. O, gusto niya raw tumakbo. Pwede ba lang? Pwede? Uy, ganyan-ganyan niyo ako binoto. Noong 1998, 23 anyos ako noon. Ayan, 23 anyos. May asip pa ako noon. Ayan. Dagpad na eh. Oh, 23 anyos din yan. Pero, kayo naman. Yes po, yes po. Kung halimbawa, maluwag na yung 5. Tama siya. O gusto nyo punan yung pang-6. Pwede bang pakisuyo itong anak ng misis ko? Sino ba mas gwapo? Mag-ingat kayo, ako nagbibigay ng allowance. Ako pipirma. Sino mas gwapo? Wala, hati eh. O di bali, siya na lang. Nadali ko naman yung nanay niya eh. Ang ating ko si Alwakin Dumagoso. Mga dalaga, binata pa yan. So, ang ating naman congressman, masipag, mabait, guwapo, charismatic. Hanap mo sa leader eh. Masipag, guwapo, charismatic, lagi na sa kalsada, nakikipag-ugnayan sa kapwa, tumutulong sa kapwa. Ngayon ako nakakita ng congressman naglagay ng pera sa Mary Johnston. Eh tayo, minsan pag na-emergency tayo, doon tayo dinadala eh. Tama, mali? Naku, parang metro ng aeroplano yun, hindi taxi ha. O buti na lang, meron tayong congressman, Ernest Dionisio. Yung vice mayor ko, huwag niyong kalimutan ha. Ipinagpauna ko lang kasi papunta na ako ng District 2 after this. O, ang aking vice mayor, graduate ng political science. So, sino? Because that's how the government works. Yung pinag-aralan niya. Oh, siya graduate ng Lasal. Daig ko yan. Oy, 1.2. Yours, 1.1 na. Taga-Ateneo ko. Shout out. Promise.
ayaw niyo maniwalang taga... Kami ni Junior Ibay, taga Ateneo kami. De Tondo. Ateneo de Tondo. Tondo High School. Oy, shout out sa mga taga Tondo ngayon yan. Yeah. Siya ay aral sa kanyang ama bilang presiding officer. So, alam niya to be presiding officer of the Sangguniang Panglungsod ng Maynila. So, ang ating Vice Mayor, Chief Atienza. Mga taga-Tondo, totoo bang straight kayo? Your Miss Choice, straight. Straight? Yes. Your Miss Choice? Yes. Walang tinatapon? Wala. Mag-ingat kayo, pagtapos ng eleksyon, sisingilin ko kayo. Bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yan. Titingnan kung nagpureba ba itong mga taga-Rojas. Pinagsasabi mo, o, kayo yung nagtotoo. Sa ABCD. pangako nyo sa amin. Straight, Buwag your ka ba? Miss Choice, 9-0. Maynila to, hindi pagtapos ibang ng lugar, eleksyon, ha? ako naman ang singilin nyo. Pwede? Manis? Arbor ko na to. Ito, Bakit ka basta na ito, bakit ako ibang nakakantag kandidato dito dito, sa live ko? pagka ng linya ito. Straight ha? Tuloy, na-block ka. And kayo, kasama rin. Bakit? Hindi ko kayang gawin mag-isa. Itaguyod at buhayin muli ang lungsod ng Maynila at mamamayan nito. Kailangan ko ng tulong ng bawat isa sa inyo. Because together, all of us here, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat po. Manila! Carpers, thank you. Maraming salamat po. Isang Yorme. Number 2 sa balota, Yorme. Isko Moreno Tumagoso. At abong Yorme's Choice ng Distrito 1. Sa pangunguna ng Working Congressman Ernix Dionisio, Councilor Dr. Eva Alfonso, Councilor Joaquin Tumagoso, Councilor Sus Agapo Harda Jr., Councilor Bobby Hernandez,